Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programang, thank you so much! Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pang naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan, agal mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga bayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagsusungustahan ang nanguna po si Juan Acosta, meron siyang 43 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa, meron siyang 37 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 36 na mga comments. Nandiyan rin po si Grace Gruta, meron siyang 33 na mga comments. And Lena Sabado, meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer Justin Channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pang like, laging si-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Darwin Biahiro TV, Michael Vinas, Papa Adelio, Rolly Casilang. Nandyan rin po si Moneth Borromeo, Leonardo Manansala, Josephine Carpio. Nandyan rin po si Jane Rabara from UK. I-shoutout natin si Army Lagaso, Ramio Bulcar from QC. Nandyan rin po si Lorely Bernardo from Toronto, Filipino sa America Vlog, Abby Smith from Arizona. Nandyan po si Tagalog Nak TV, Annalyn Biden, Shirley Risman. I-shoutout natin ang Kelly and Lumagi family from Canlobang, Laguna. At syempre, hindi nung kalimutan, i-shoutout natin at yung mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga bayan? How are you today? Well, before tayo pupunta doon sa mainit na issue sa mundo ng politika mga kabayan, dito muna tayo konti sa showbiz. Sino ang fan dito ni Ivana Alawi mga kabayan? Raise your right hand. Bakit si Ivan? Di ba hanggang ngayon, mainit pa rin po at saka napaka-viral pa rin po yung usapin tungkol kay Ivana Alawi at saka kay Dan Fernandez makabayan. Si Congressman Dan Fernandez, di ba? Kasi nga 6 days or 1 week ago ba yun? Di ba meron pong kumalat na picture makabayan, nakita nila na identical yung closet ni Ivana Alawi at saka ni Congressman Dan Fernandez makabayan. Nakita na ba natin yan? Diba si Dan at saka itong si Ivana makabayan, if not mistaken, sila po yung na-issue noon na meron dang relasyon. Pero syempre, itong si Ivana makabayan, todo tanggi. Kasi nga yung last time na siya po ay in-interview ni Boy Abunda makabayan, diba according doon sa question ni Boy Abunda, sabi nito sa pictures, ay bana sa dating interview tungkol sa kanila ni Dan Fernandez. Totoo bang nililigawan si Ivana Alawi ni Dan Fernandez? Sabi ni Ivana makabayan, no, we're friends. Yes, I won't deny. And we go out with friends. We're not romantically involved. No. Sabi ni Boy Abunda makabayan, why not?
Kasi according kay Ibana mga kabayan, kasi babaero daw siya. Ayaw ko ng babaero. Please lang, wag na, ayaw ko ng ganon. Gusto ko stick to one daw mga kabayan. So itong interview na to, hindi pa kumalat o lumabas yung picture na week ago mga kabayan na yung closet na Ibana Alawi at saka ni Dan Fernandez magkapareho ng disenyo mga kabayan. Siyempre, turutanggi na naman po yung dalawang mga kabayan kasi according po dun sa mga comments sa baba, nabasa ko na baka daw siguro yung kontraktor ng kondo ni Ibana at saka ni Dan, pareho mga kabayan, baka the same daw. Pati daw yung design po ng kondo ni Dan at saka ni Ibana, the same daw mga kabayan. O diba yung pong palusot po ng fan ni Ibana? Hanggang meron pong lumabas kahapon na picture mga kabayan, yes kahapon. Pumutok naman po yung balita tungkol kay Ibana at saka kay Dan mga kabayan kasi kahapon. Meron pong lumabas na picture na pati po yung kitchen ni Ibana at saka ni Dan Fernandez mga kabayan, identical pa rin po. O diba? Siyempre, todo tangge. Pero hanggang ngayon, yan pa rin pong usapin dyan sa mundo ng social media mga kabayan. Diba? Dyan sa Facebook, kahit saan-saan ka na portion maganon-ganon mga kabayan, scroll-scroll, nandyan talaga, madadaanan mo itong usapin ni Ibana at saka ni Dan Fernandez mga kabayan. Wala naman siguro problema, di ba? Bakit kasi inuungkat eh? At saka bakit naman sila parang merong problema kay Dan Fernandez mga kabayan na ma-chicks niya itong si Ibana Alawi, si Digo nga. Diba si Digong nga mga kabayan na hindi naman yun gwapo? Na mukhang bukot-bukot yung mukha mga kabayan. Maraming ang chicks, diba? 3C, yung sinabi ni Digong. Pero hindi pa natin alam magkano yung iba mga kabayan. Yung iba pa, hindi. Pero according po sa mga nakilala kay Digong, yung mga comment po sa mga netizens na umabot daw ng 17 lahat ang chicks ni Digong. Diba? Bakit naman sila magdududa kay Dan Fernandez na magkakachicks mga kabayan? Magandang lalaki, diba? Maporma yung katawan, saka gwapo, artista, mayroong pera, diba? Hindi naman problema na sila ay magkasila mga kabayan. Diba? Pero kay Digong, siyempre, maraming problema. Ikaw po ay protector ng D-Lord, ikaw po ay corrupt, ikaw po ay binibigyan po ng pera ng D-Lords sa mga kabayan, pera po galing po sa isabong, diba? Tsaka hindi naman magandang lalaki, presidente lang, diba? Nagkaka-chicks nga ng maraming mga kabayan. Diba? Sir Ivan naman. So anyways, jump tayo sa ibang usapin. Before the boda doon, kay Sarah Makabayan, may napansin kasi ako kanina. Before ko nag-vlog Makabayan, may nakita ako na old video. I think this is 6 months ago Makabayan, if I'm not mistaken. Kasi meron sila pinapakita. Example Makabayan, ito. Kasi babasahin muna natin itong caption ng DDS. Kasi alam mo natin kapag DDS Makabayan, nakakaduda yan. 'Di ba? Kasi yung DDS, kumakapit yan sa mga fake news. Mga fabricated nila na mga video Makabayan. Well, totoo ang video. Pero ang caption mga kabayan, tarantado talaga. According sa kanya, ang arena na pinatayo ni Tatay Digong sa Bicol daw. After inauguration, binaha na mga kabayan. Di kasi kayo taga Bicol nagpasalamat kay Tatay Digong. O, di ba gunggong mga kabayan? Di ba alam mo natin yung Bicol? Marami kasi diyan na mga Mostly, Pinklawan at saka Dilawan mga kabayan. Kasi ang Bicol, yan po ay baluarte ni Attorney Lini Robredo at na mga Pinklawan mga kabayan. Alam natin yan. Marami rin po diyan na mga Makamarcos. Ngayon, ginamit ng mga DDS yung Bicol mga kabayan. Kung bakit daw yung arena na nandyan sa Bicol binaha kasi hindi daw nagpasalamat sila kay Digong mga kabayan. O di ba katarantaduhan talaga? Di ba? Pero alam yan si Ivan kung saan niya makabayan. Kasi noon pa ho, nakita ko na yung video na yan na aerial view ng helicopter. Tiningnan po kasi nga bumaha yan. Di ba? Yan po sa Brazil makabayan. Sino ang nakalala na yan po ipinakita noon si Ivan? I think 6 months na ba yun? 6 months or 7 months ago. Kasi nga, bumaha. Diba? Meron pong bagyo yata yon saka bumaha doon sa Brazil makabayan. Tapos yung arena na yan, ang pangalan po ng arena makabayan, Arena Gremio. Diba? Tapos meron pong helicopter na palibot-libot dyan, binidyohan makabayan, para makita po yung flood dyan sa loob ng arena. Kasi yan po ay arena sa football makabayan.
At saka maraming, di ba, marami pong natigi, marami pong problema, may namatay dahil po sa flooding sa Brazil mga kababayan kasi nga malakas ang bagyo na yon. Pero ginamit ang video na yan na mga DDS. O di ba, kung talaga gusto pa tayong gawin na tanga mga kababayan, not us. Not Sir Ivan. Diba? Matitrace yung kaagad. Kaya lang yung video makabayan, hinanap ko, hindi ko na makita Nakalimutan ko lang kung saan ko yun nakita makabayan. Kasi ang title ng video na yon, if not mistaken, iba naman kasi. Hindi tungkol sa flooding makabayan. So nahirapan si Sir Ivan na hanapin yon. Pero sure na sure ako na yan po sa Brazil. Nang time na yan po ay nag-flood at saka marami pong natigi ang time ng makabayan, okay? So anyways, dito na tayo sa usapin ng prime water. Kasi nga 'di ba, lately makabayan, how many days ago, 'di ba, sumikat bigla itong pangalan ni Carla Abellana makabayan dahil po sa prime water. Anong nangyari sa Ivan? Sa hindi mo nakaalam, binuljak kasi, binuljak. Yes, you heard it right. Sinapalpal kasi ni Carla Abellana yung prime water makabayan. Kasi nga nung time na yon, merong email na nareceive itong si Carla Abellana na siya na po ay siningil ng taga prime water makabayan. Tas nagbanta yung prime water na disconnection kapag hindi mabayaran ni Carla Abellana makabayan. Alam niyo ba ang kanyang sagot? Well, siyempre, binuljak ni Carla Abellana. Kasi nga nainis itong si Carla makabayan kasi hindi maganda ang serbisyo ng prime water. Diba alam mo natin yan? Prime water ng Bilyar makabayan. Okay lang po. Halos wala din naman po kayong supply ng tubig everyday. O, di ba? Supalpal makabayan. Di ba? Maraming nawindang Maraming nagulat sa sagot ni Carla makabayan. Well, buti talaga. Okay yan, buti na lang. Kanyang sinagot makabayan para magising itong prime water. Kasi nga, di ba, marami pong naperwisyo, marami pong nagrereklamo, na problema dahil po sa serbisyo ng prime water makabayan. Malaki yung bayarin, malaki ang kanilang bill, pero yung tubig makabayan, parang tubig kape. Diba? Malakas ng konti ang pangit po ng tubig makabayan. Kapag mahina naman ang hina ng tubig. According po doon sa mga residenteng naapektuhan na connected dito sa prime water makabayan. Sa ngayon, itong prime water sumagot kay Carla. Kanilang inacknowledge daw niya ang concern ni Carla Abellana makabayan. Tapos meron siyang sinabi dito na meron doon silang ginawang hakbang na pinuntahan daw yung area ni Carla Abellana. Specifically, ang lugar, ang bahay daw ni Carla Abellana makabayan. Nag-reply itong si Carla Abellana. Supalpal na naman po makabayan kasi according kay Carla, sabi niya, visit to my property when or kailan daw? Spoke with the caretaker? What caretaker? Daily deliveries? Really? O supalpal naman po. Ibig sabihin, nagsinungaling yung prime water makabayan. Hanggang ngayon, sagutan pa rin po si Carla Abellana at saka yung prime water makabayan. At saka suportado po ng mga netizens ito si Carla. Kasi nga marami po mga netizens, mga consumer na galit dito sa prime water makabayan. So ngayon, kanila pong suportaan si Carla. Ngayon makabayan ko, that is 2 days ago, if we're not mistaken, sumikat na naman po, sumabog na naman po ang pangalan ni Carla Abellana. Bakit si Ivan? Kasi doon po sa kanilang lugar, buong lugar ng makabayan, walang wifi. So marami pong nag-post po ng mga taga, yung kapitbahay ni Carla Abellana, yung mga taga doon sa kanilang lugar, nagreklamo sila sa serbisyo ng Converge na naman po makabayan. Yes, ang Converge na naman po. Ngayon, kinall out nila. Kinall out nila itong si Carla Abellana, tas sabi niya, ito daw si Carla Abellana makabayan ang patron saint of concerned citizens. Kasi nung meron pong kumonta kay Carla Abellana, si Carla Abellana na yung nagbuljak ng supalpal doon sa Converge makabayan, kinull out niya. Kasi according kay Carla Abellana, sabi niya, Dear Converge Fibersers, please reach out to me directly. It has been a week since my entire street's Wi-Fi has been down due to the wires that collapsed a week ago. I've lost count of how many ticket numbers I have from all the reporting to your booths. We need to speak to an actual human being and we need
this issue resolved immediately. Please. Ngayon mga kababayan, ang Converge nag-reply kaagad kay Abellana. Pati po yung prime voter, nag-reply na po kaagad kay Abellana mga kababayan. So sabi po ng mga netizen, so meron sinabi na pag artista daw ang magreklamo, may pa-statement kaagad. Pero yung mga netizens daw, yung mga hindi masyadong kilala, 'di ba? Yung mga karinawang tao lang. Kasi nga siyempre si Carla Abellana, sikat 'yan, artista ng mga kababayan. Kapag artista daw, nagre-reply kaagad yung kumpanya ng prime voter, pati po yung Converge mga kababayan. Pero kapag daw yung mga karaniwang tao lang, matagal pa silang re-replyan mga kababayan. So yan po ang hinanaing ng mga netizens. So buti na lang, merong Carla Abellana na kanilang tinawag ngayon na patron saint of the concerned citizen mga kababayan. O di ba? So ngayon, pag-usapan natin yung prime voter. Kasi nga dito po ang dami talagang mga reklamo mga kababayan. So hindi ko na ipakita sa inyo yung mga concern ng mga tao doon kasi alam ho natin yan. At saka I think mga 2 or 3 times na yata ipinakita ko dito yung tungkol sa problema ng tubig ng prime water. So dito na tayo pumunta kasi nga yung Kamara mga kababayan gusto nilang magkakaroon dito ng investigation dito sa prime water. For more details, let's watch this. Dismayado ang ilang kongresista sa mga reklamo laban sa water utility firm na Prime Water. Kaya naman gusto na rin itong paimbestigahan ng Kamara. Pinaiimbestigahan na ni Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon sa Kamara ang mga issue ukol sa Prime Water. Sa ilalim ng inihain niyang House Resolution No. 22, partikular na pinasisiyasat ni Kong Hoon ang mga umunoy problema at irregularidad sa joint venture agreements ng local water districts kasama ang Prime Water Infrastructure Corporation. Dismayado si Kong Hoon dahil patuloy pa rin umano ang hinaing ng marami laban sa nasabing water service provider kahit matagal na itong inirereklamo. Siyempre gusto nating malaman kung ano ba talaga yung nangyari. Bakit hindi sila sumusunod doon sa Memorandum of Agreement na pinirmahan nila. Pangalawa, ano yung mga batas na pwede nating ipasa or i-amend para at least hindi na maulit yung ganitong klaseng pambubudol din sa ating mga mamamayan. Suportado naman ng iba pang mambabatas ang pagsagawa ng naturang investigasyon tulad ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Ang goal naman natin dito mapaayos yung serbisyo at mabigay yung kinaukulang serbisyo na nararapat po sa taong bayan. Dati nang iginiit ng Prime Water na inaaksyonan na nila ang mga reklamo laban sa kanilang kumpanya. Para naman marinig ang panig ng consumers, maaari ring maimbitahan ang ilang personalidad sa idaraos na pagdinig. Ang tubig, dapat yan nagbibigay buhay, hindi lang yan negosyo, di ba? So, may possibility na imbitahan din natin yung mga consumer na nagre-reklamo at naapektuhan sa Prime Water. Hinggil pa rin sa isyu ng tubig, naghain naman ang hiwalay na panukala si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe na nagtutulak sa pagbuo ng Department of Water Resources sa bansa. Sa pag-iikot natin ng kampanya, napansin natin sa iba't ibang panig ng bansa hanggang ngayon problema pa rin ang tubig. Kaya kailangan natin i-address ito. So we're filing the regulatory framework for water in this country. Samantala, dahil mainit pa rin ang issue sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, natanong din ng media si Poe kung suportado ba niya ang pagkakaroon ng trial ukol sa kaso. I will follow the example set before me by my mother in the Senate. She voted in favor of the trial and I will vote to support that, not for anything, but to support democracy and transparency within government. Maganda yung mga kababayan kasi yung anak po ni Grace po, yan suportado. Suportado niya yung impeachment trial kay Sara Duterte. Kung ano ang nasimulan, kung ano yung desisyon ni Grace po mga kababayan, susundin na kanyang anak. So maganda yan. So balik tayo doon sa Prime Water. Bakit hindi mapalitan-palitan ang Prime Water mga kababayan? Diba? Matagal na palang problema yan sa panahon pa ni Digong mga kababayan. Tapos ngayon lang po yan pumutok ulit. Kasi nga sa panahon po ng Marcos admin, sineryoso mga kababayan. Diba ang Prime Water? Siyempre sa panahon kasi ni Digong, nandiyan po yung mga bilyar, mga tauhan kasi ni Digong yung bilyar mga kababayan. Tapos suportado po ni Digong kung ano ang gustong gawin ng bilyar mga kababayan.
'Di ba? So, buti na lang nandito yung Marcos admin kasi yan po talaga ay tutugunan. Dapat tutuligsain yung mga pasaway sa bansa natin mga kabayan. At yan po isa itong prime water. Baka siguro suportado po ng local water district mga kabayan. O baka maraming nauto o siguro ganon pera-pera mga kabayan yung sa local water district. Kung bakit hinayaan pa rin nila na nandyan po yung prime water. Pira-pirahan makabayan, di ba? Bakit naman kasi mag-stake? Kasi nga noon pa ho yung problema na yan. Sana noon pa ho yan, inaksyon na makabayan. Dapat pinitik na kaagad yung mga bilyar. Baka siguro gumalaw yung ganun. Di ba? Gumalaw yung ganun makabayan. So nga makabayan ko, ipapakita ko sa inyo yung interview doon kay yung interview ni Congressman Jay Conghon. Si Jay Conghon ba yan makabayan? Yung representative, yung file po ng resolution para imbestigahan yung prime water. Di ba si Jay siya? Jay Conghon, or if I'm not mistaken. So meron siyang interview doon kay Ted Filon makabayan. So maganda ang palitan, naratibo, mga informations. But before that, siya nga pala, pasuyo naman na i-like natin ating video makabayan. I-like natin, i-share natin, malaking tulong ho yan. And also, kahit kunting piraso lang makabayan, sana panonoorin natin ang mga advertisement sa Ivan. Kasi hindi po magkakasweldo sa Sir Ivan kapag hindi nyo panonoorin ang ating advertisement. Kasi nga ang YouTube makabayan, advertisement based kami dito. Kapag hindi nyo panonoorin yung advertisement, walang sweldo sa Ivan. Asan pa ho? Siyempre, aside doon, magkakapera kami, magkakasweldo kami kapag kayo po nagbibigay po na, di ba, yung pakulay, yung super thanks, at saka meron pong subscription, subscribers, di ba, or channel membership makabayan. So doon po kami magkakasweldo. Okay? So i-like natin, i-share natin, and also don't skip ads. So anyways, ipapakita ko sa inyo mga kabayan itong interview ni Congressman dito kay Ted Filon. For more details, let's watch this. Sure. Okay, so dyan lang mga kabayan. Tingnan nyo, maganda maganda talaga ang epekto ang ginawa ni Carla Abellana mga kabayan. Diba? Mismo si Representative Jay Conghon ang sabi na ang pangit talaga ng serbisyo ng prime water, pero naniningil pa rin po yung prime water mga kabayan. So tama ang ginawa ni Carla Abellana na sila ay supalpalin para magising mga kabayan. So kawawa talaga yung mga napektuhan po ng prime water kasi mismo yung mga constituents, mismo na po yung mga kababayan natin ang naghanap dito, dumidiskarte para lang po sila magkakatubi mga kabayan. Kasi nga pangit ang serbisyo ng prime water. Tapos doon po sa sinabi ni Jay Conghon makabayan na meron palang investment plan na binigay itong prime water sa ating gobyerno na within 5 years dapat makapagbigay na sila ng 200 to 300 million pesos. But until now, as of today, only 40 million lang daw ang nabigay ng prime water makabayan. Tapos nung tinanong na siningil na ng gobyerno natin ang prime water, ang palusot nila na dapat daw minus 2 years kasi daw merong pandemya yung dumaan makabayan. Parang hindi yata reasonable makabayan na tatanggalin yung 2 years kasi daw pandemya. Hindi ba uminom ng tubig ang mga kababayan natin nung time po sa pandemya makabayan? Diba? Hindi yung reasonable. Kasi nung time po ng pandemya, nandyan pa rin ho yung prime water. Umiinom pa rin po ng tubig yung mga kababayan natin na dyan po kumukuha ng tubig sa prime water makabayan. Diba? Correct if I'm wrong. At saka kapag hindi ipapatawag ni Representative Jay Conghon yung mga bilyar makabayan, kasi nga siyempre mga bilyar yung may-ari niyan. Kapag kahit isa na walang ipapatawag sa mga bilyar, ibig sabihin takot sila sa bilyar makabayan. Diba? Yan kasi ang magiging bad impression sa kanilang gagawin po na investigasyon. Sakali lang na hindi nila maipapatawag kahit isa sa pamilya bilyar, diyan sa kanilang gagawin po na invitation makabayan para po sa investigation. Pangit talaga ang kalalabasan ng kanilang gagawing investigation, di ba? So yan po ang mangyayari. So anyways, good job nga pala kay Carla Abellana. Good job rin po sa Kamara kasi nga meron silang gagawin dito na investigation dito sa prime water na dapat talagang yan po ay aksyonan na. At saka, di ba, TRICOM po, probably TRICOM ang ahawak dyan makabayan sa investigation. Kasi nga diba binanggit po ni Conghon na baka daw yung Committee for Franchise, Committee po sa
yung utility, and also yung committee sa good governance mga kababayan. Bakit dinagdag nila yung good governance? Baka kasi meron pong conflict of interest mga kababayan. Na yan po'y laging sinasabi ng mga kababayan natin, bakit hindi makita ng gobyerno natin na baka merong conflict of interest. Mga bilyar, nandyan sa gobyerno. Siyempre, bawal kasi kapag meron kang negosyo mga kababayan. Kaya nga idinagdag ni Representative J. Kong Hon yung Committee of Good Government mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo magpatuloy po sa ating usapin, nandyan po, isyatat natin si Regina Oxon, Nori from Samoa, hi to Marilyn Digma, nandyan rin po si Rowel Causon, Tarhada Pagaryungan, Leo Moico, hi to Maria Maricho Frianes, Mr. Kapampangan, Josephine Kapili, hi to Franz Winnipeg, Terby, nandiyan po si Terby, Michael Quarisma, Osborne Gislani, hi to ME. I-shoutout natin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argelias, and Derek William Mayo. Okay. So mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong kadramahan na naman po ng mga DDS kasi nga 'di ba yung former wife ni Digong mga kababayan, yung si Zimmerman, 'di ba siya po ay bumisita doon sa loob kay Digong. Nung lumabas na si Zimmerman, according sa kanya, na ito daw si Digong ay pumayat daw mga kababayan. Matamlay na, pumayat daw. Ngayon, ang bumanat sa social media, itong si Rocky. At kapag daw, itong si Digong, matigi makabayan. Matigi daw itong si Digong kasi nga, according sa kanila, parang nanghihina na, parang feeling merong sakit, na mayayat. Pero kita natin niya po'y kadamahan lang para makuha nila yung sipatya ng kanilang mga followers na mga tanga makabayan. So binantaan ni Rocky si PBBM kapag daw matigi itong si Digong dyan sa loob ng ICC makabayan, magdasal na lang daw ang pamilya Marcos. Tapos na daw ang pamilya Marcos mga kababayan. So ito ang kanilang banat. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin niya ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Batuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Oh, di ba? Nagdama na naman po yung gunggong magkabayan. Baka siguro hindi nakakain ng hotdog ng araw makabayan. Kaya nakaganyan itong si Rocky. Tapos paniwala pa naman itong mga DDS, mga gunggong talaga eh. Tapos sino ba ang kanyang sinasabi na sambayan ng Pilipino? Yung bang tanga at bobo, mga gunggong na mga DDS makabayan, hindi na daw makapunta sa ibang lugar ang pamilya Marcos kasi mismo daw sa Pilipinas makabayan. Di ba ano siya mga pagbabanta? Di ba pagbabanta yung makabayan? Gunggong talaga eh. Alam nyo, Rocky, makinig kayo mga DDS, hindi kasalanan ho ng pamilya Marcos kung bakit nandyan sa dahig itong si Digong. Kasalanan yan ni Digong. Siya ang gumawa mismo ng kanyang kasalanan. At saka, how many times siyang tinatarantado yung ICC? Di ba inaasar niya makabayan, tinitira niya? So kasalanan niya. Kasi nga hinamon niya mismo yung ICC. At saka unang-una, hindi po si PBBM ang pamilya Marcos ang nagkaso dito kay Digong, kundi ang mga dilawan, Rocky. Alam mo yan.
Pero ikaw po ay naninira, inengganyo mo yung mga tao na magalit dito sa pamilya Marcos kasi inuto nyo sila. Diba? Kasalanan niya ni Digong lahat. Siya ang gumawa ng kanyang kasalanan kaysa nandyan siya or kaya nandyan siya sa ICC or sa dahig. At saka si PBBM, ang ginawa lang po ng ating gobyerno, sumunod po sa rule of law. Kasi nga humingi ng pabor ang Interpol kasi ang ibinigay or inirelease na warrant of arrest from ICC, binigay doon sa Interpol. So from Interpol, syempre kailangan nila ng suporta ng gobyerno natin, ng ating presidente, kasi meron silang aarestuhin. Kailangan nila ng suporta ng ating gobyerno. Siyempre, humingi ng pabor ang Interpol. How many times tayong humingi ng pabor sa Interpol na tayo'y pinagbigyan? Ngayon, ang Interpol na ang lumapit sa atin, hindi natin bibigyan po ng pabor. Diba, Rocky? Gonggong talaga eh. So yan po mga sinto-sinto na mga tao makabayan. Hindi nila maintindihan ang ginawa ng ating gobyerno. Hindi nila naintindihan yung ginawa at saka nangyari doon kay Digong. Kasi nga, Duterte, kahit anong gagawin nila, kahit pakakainin na sila ng tain ni Digong, diba? Duterte pa rin po. Ganyan kasi sila kabulag makabayan. Diba? Gong talaga eh. Huwag kang mag-alala, Rocky. Kasi ikaw na rin po ang susunod. Maghanda-handa ka na lang. O, diba? Isusunod ka, Rocky. Ikukulong ka rin. At saka sana umuwi ka lang sa ng Pilipinas. Harapin mo ang kaso mo. Dapat magpakalalaki ka. Kung lalaki ka. Diba? Gunggong talaga eh. Yan ang mga estratehiya ngayon na mga DDS makabayan. Ginagamit nila yung damdamin, yung feelings ng kanilang mga supporter para maawa at saka magalit lalo sa ating gobyerno at kay PBBM. So anyways, i-shoutout natin. Nandyan po si Amelia Hugo, hi to Marie Usta, Shirley Fernandez, nandyan rin po si Marie Felma Cabato, Paterno Bindana, Dieselen David, hi to Catskate from Hong Kong. I-shoutout natin si Lito Bungalan at sa Bungalan family from Muntinlupa. Hi to Josephine Gallego, Aurelia Simon, nandyan po si Adolfo Velio, Evelyn Garcia, Luisito Niedo, and hi to Tony De Los Reyes. Siyempre, ipapakitan ito makababayan, ating pong good news. Para makita ho natin makababayan mga DDS na mga tanga at saka mga bulag makababayan kung ano na ang progreso, kung ano na yung estado at saka kung ano na yung mga programa at saka proyekto ng ating gobyerno na yan po'y pamumuno ni PBBM. For more details, let's watch this. Bayan, mas inilapit pa ng pamahalaan sa mas maraming Pilipino ang mas abot kaya at mabilis na internet, lalo na sa malalayong lugar. Sa pamamagitan nito ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone na pinangunahang ilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palo, Leyte. Nasa 600 government offices at halos 17 milyong Pilipino ang inaasahang makikinabang sa mas epektibong komunikasyon, trabaho at edukasyon. Kumakanap ng customer sa social media ang driver na si Arnulfo, alok niya, shuttle service airport at mga tourist spots sa Palo, Leyte. Pero kwento ni Arnulfo, minsan yung booking namin hindi namin kukuha dahil sa hina ng signal dito. Bawas kita. Ang magandang balita, lalakas ng internet connection sa mas maraming lugar sa bansa, kabilang ang Leyte. Inilunsad na kasi sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone Project na ilatag na ng Department of Information and Communications Technology ang core fiber infrastructure sa Cagayan, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Mahigit 6 na raang tanggapan ng gobyerno ang magkakaroon ng mabilis at maaasahang internet. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino, 17 million Filipinos. Kapag sinabi nating fiber backbone, mas mabilis na ang daloy ng impormasyon. Mas maaga ninyong malalaman kung may bagyong paparating o kung may job opening sa iba't ibang bayan. Mas madali ninyo makakausap ang inyong mga mahal sa buhay. Halos 1,800 kilometers na aerial fiber optic cables ang naikabit ng pamahalaan na maghahatid ng 100 gigabits per second na bandwidth. Tutuli ng access sa serbisyo ng pamahalaan, edukasyon, turismo at kabuang digital economy.
Sa tulong na ito, makakahanap kayo ng mga online buyer para sa inyong paninda. Makakapagpanood din kayo ng mga online tutorial kung paano magluto, magnegosyo, paano magtanim. At dahil din sa mas maayos na koneksyon, maaari nang makasabay ang bawat Pilipino sa balita sa buong mundo. Pero hindi lahat ng lugar sa bansa ay may internet. Kaya naman puspusan ang paglalagay ng pamahalaan ng libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Ngayong araw nga sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakabitan ng libreng internet itong MacArthur Landing Memorial National Park dito sa Palo, Leyte. May ilang bahagi ng bansa na hindi pa rin naabot ng signal. Kaya narito kami ngayon upang mailapit ang internet para sa lahat, lalo na sa mga nasa gidas, yung mga isolated and underserved areas. Ito po ay tinatawag nating digital bayanihan. Ito ang isama-samang pagkilos ng pamahalaan, pribadong sektor at bawat Pilipino para siguraduhin walang maiiwan sa digital world. Malaking tulong yan sa driver na si Arnolfo at sa anak ni Beth na nag-aaral. Napakaganda po niyan. Masasagot na ng tama kung maayos na ang signal, internet. Madadagdagan yung kita namin. Kailangan po talaga sa anak ko kasi para sa pag da-download niya ng kailangan niya sa school. Dahil sa libreng wifi, inaasahan ding mas maraming residente ang makatatanggap ng mga early warning o babala sa panahon ng sakuna. Matatandang isa ang Palo, Leyte sa mga lugar na labis na nasalanta nang humagupit noon ang super bagyong Yolanda. Unang ipinatupad ang Phase 1 ng National Fiber Backbone Project sa Ilocos Region patungo ng Metro Manila. Nakikinabang na rin sa Benteng Bigas Meron na program ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development. 7 miyembro ng pamilya ni Teresita ang nakikinabang sa Walang Gutom Program o WGP ng Department of Social Welfare and Development. Masulit pa aniya ang 3,000 pesos credit na natatanggap niya sa ahensya dahil available na rin sa programa ang 20 pesos kada kilo na bigas. Naawas na po namin to sa mga pangangailangan namin. May bigas na po kami. Kuha po kami murang bigas. Malaking tulong po sa aming pamilya to. Lalo na po ako, marami po akong kasama sa bahay. Marami po salamat sa Pangulong Bongbong Marcos at sa DSWD. Malaking tulong po sa amin mga mahihirap. Ulit naman. Okay naman po. Kaya hindi mo nakakatulong. Kung papasalamat sa DSWD, tsaka kay Secretary, Senador, dahil na siya nagpanukala niyan, okay naman po yun. 300,000 beneficiaries ang nakikinabang sa ilalim ng programa ng 20 Bigas Meron na sa WGP bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay na abot kayang bigas sa may hirap. Sakop na unang rollout ang solo parents, senior citizen at person with disability na enroll sa WGP. Halos 300,000 na ating mga mamamayan ang magkakaroon na ng murang bigas. So mas malayo na yung aabutin ng kanilang food credits. Kasi kung matandaan nyo, 50% doon carbohydrates. So kung dati-rate, half a kaban lang yung naiuwi nila, ngayon, 1 whole kaban na yung mauuwi nila using the same credits na meron sila. Ito ay patunay na food security ay number 1 sa listahan ng ating Pangulo. Food security para sa ating mga pinakamahihirap na mga kababayan, ang ating tinatawag na food poor na mga kababayan. Ito, good news, lalo na sa mga motoristang problemado sa access sa internet. Ito'y dahil inilunsad na ngayong araw ng MMDA ang text at email notifications nito para sa mga may violation sa ilalim ng NCAP. Angelique, mas mabilis nang malalaman ng mga motorista kung may paglabag sila sa NCAP sa pamamagitan ng SMS at email. Kasabay niyan, tiniyak ng MMDA na hindi magagamit sa scam ang may huli ka notification system. Bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang pagpapadala ng abiso sa mga motorista tungkol sa kanilang paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP,
Formal na nilunsad ng MMDA ang May Huli Ka web app, SMS at email notification system. Layunin ng inisyatibong ito na mapabilis at mapadali ang pagpapaabot ng impormasyon sa mga motorista sa pamamagitan ng real-time notifications sa SMS at email sa oras na ma-validate ang paglabag sa pamamagitan ng Land Transportation Management System records. Malaking tulong ito sa mga motoristang walang access sa internet dahil maaari pa rin silang makatanggap ng mensahe via SMS. Tiniyak ng MMDA na mga mensaheng ipadadala ay walang kasamang payment links, walang contact number at hindi maaaring sagutin via SMS. Ito ay bahagi ng mga pag-iingat laban sa mga posibleng scam. Pinayuhan din ng publiko na agad i-report sa MMDA kung may makatanggap o matanggap silang abiso mula sa mga kahina-hinalang numero. Kahit po sa SOCMED namin, pwede pong ipadala yung report para we can coordinate with PNP, kay General Torre, at ganun din po sa DICT para ma-report natin, ma-investigate at mapigilan po at mahuli and ma-prosecute po itong mga nang-i-scam. Mahalaga rin na panatilihang updated ang LTMS records at agad maisagawa ang transfer of ownership kung nailipat na ang pag-aari ng sasakyan. Ang May Huli Ka system ay nakasentro lamang sa mga paglabag sa ilalim ng NCAP. Maraming salamat sa inyong trabaho, sa inyong sakripisyo, sa inyong patuloy na pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino at sa Republika ng Pilipinas. Thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Presidente Bongbong Marcos. Malaking tulong po ito sa aming magsasaka. Hindi na po kami magbibilad sa kalsada. Magiging masarap po yung kakainin namin. Ito malaking biyaya sa aming magsasakang taga-Muñoz. Maraming salamat po sa binigay niyo sa aming combine harvester. At ito po yung malaking tulong sa aming kooperatiba. Makakaasa po kayo na ito ay aming gagamitin sa tama at naayos sa yung programa na ating pamahalaan. Sa ibinigay niyong tulong, itong pagtatayo ng rice processing system, malaking tulong po ito sa amin bilang isang magsasaka po. Today we usher in a new phase of economic opportunity for every Filipino. This timely and strategic tax reform redefines and transforms how Filipinos invest, build, and grow their hard-earned savings. Malaking bagay sa amin ito. Malaking tulong yan. Kasi ang hirap ng buhay ngayon, kagaya namin mahihirap na wala naman kami kakayahan para bumili ng mahalin talaga na bigas. Ang bigas dyan nagkahalaga ng 50, may 60. Ito 20 pesos eh. Ang 10 kilo, 200 lang. Di ang sobra noon, mayroon pa akong pambaon sa mga anak ko. Salamat kay Presidente Bongbong Marcos kasi malaking tulong sa amin yan mahihirap. Malaking tulong sa tao yan. Kasi kahit papano sa hirap ng buhay ngayon, may 20 pesos kami nga mabibili at salamat sa Pangulong Bongbong Marcos na makatikim kami ng murang bigas ngayon. Maraming salamat sa mga tulong niya sa taong mahihirap at nakatulong sa taong gipit sa pamumuhay at sa hirap ng buhay ngayon. Maraming salamat, Presidente Bongbong Marcos. Maraming salamat sa programa mo, Mr. President. Sana marami pa tayong matulungan na mga fisherman. Hindi na kami magpunta ng malayo. Yan na kami maghanap buhay. Kasi yung mga tao doon sa amin, hindi makabili. Kasi ganito lang trabaho namin. Tama lang sa pang-araw-araw. Papasalamat ko sa ating Presidente sa pagbibigay ng mga tulong sa ating mga maliliit na mga isda at masustain ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Di ba? Ang daming good news mga kabayan. Ang dami hong magagandang nangyayari sa bansa natin. Ang dami kasi mga bagong mga proyekto, magaganda mga inisyatibong ginagawa ang Marcos admin at yan po sa pangunguna nating presidenteng si PBBM. Di ba? Yan po hindi nakita ng mga didis mga kabayan. Bakit si Ivan? Kasi nga pilit nila itong pinagtatakpan. Pilit kasi nila itong iniiwasan makabayan dahil sa kanilang ego. Kahit nakikita nila, pero sa kanilang utak, sa kapag-iisip, ini-erase nila makabayan. Ayaw nilang isipin na merong nagawa na maganda ang ating gobyerno ngayon sa Marcos admin makabayan. Mismo na nga ang nagsabi, di ba, yung mga kababayan natin, yung in-interview makabayan, kasi sila dito yung nag-experience. Tayo po nakita natin yung pagsisikap ng ating gobyerno at saka talagang natulungan ang mga kababayan natin.
natulungan po ni PBBM, natulungan po ng Marcos admin mga kababayan. So good job kay PBBM and also sa Marcos administration. Ang mga DDS, pikat na lang. Hey, diba nakakatawa ang mga DDS mga kababayan? Gonggong naman kasi. Kasi nga dahil po dito sa kanilang poon na ginawa na nilang poon. Sinong poon si Ivan? Yung isa, yung Sito-Sinto, and also yung nandun po sa Dahig Magkaabayan. Diba? So anyways, shoutout natin mga mandirigma na nandyan sa Facebook. Nandyan sila si Benjamin Prado, hi to Ninita Omale, Emma Valdez, Pia Bandunel. I-shoutout natin si Glenda La Cuesta, Aurora Lalyemad, Helen Lamera Cabayaw from Canada. Nandyan rin po si Marina Columa, Merna Fernandez, Helen Bean. Nandyan po si Jeremiah C. Guerrero, Vandi Santos, Gorgunya Angala, Eloisa Villanueva, Elina Cao, Rosario Nomoto. Hi to Sally Ramos Katunggal, Nida Echaka, Ernesto Parcon Sr. Kasama rin po natin si Elmer Pinaranda, Carmen Robertson, Donna Misayas Yamanaka, Biole Benaventura, Mercy Calatrava, Shenta Miroki, hi to Hana Dali, Agida Conanan, Joliet Sunakawa, Josephine Piol, hi to Apple Nash, Jazz Chayen. Nandiyan po si Luz Mersarelia, Early Stanley Boyco, JRN, Annabel Huson, hi to Othilo Lem Diestor, Estrella Istoesta Lanuza, Prima Herdan, Jose Embornos, Lorna Villanueva, and hi to Hilda Badobino Pita. Okay. So, ayun mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang makapangyarihan, salamat sa panibagong araw na iyong kaloob. Salamat sa buhay, sa paghinga at sa pag-asa. Gabayan mo ako sa lahat ng aking gagawin. Bigyan mo ako ng karunungan, lakas at kapayapaan. Linisin mo ang aking puso at isipan upang maging karapat-dapat ako sa iyong presensya. Iligtas mo ako sa tukso at panganib at ituro mo ang landas ng katwiran. Punuin mo ang araw kong ito ng pag-ibig, pagpapala at biyayang mula sa iyo. Sa lahat ng aking makakasalamuha, naway makita nila ang iyong liwanag sa akin. And dinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang
Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw